At ayan nga ako, nagbabalik ang inyong lingkod, Carlo Mendez TV, sa araw ng Biyernes. Happy weekend sa inyong lahat, kabayan. And abangan ang ating mga chika Abangan ang ating mga chikahan ngayong gabing ito. Ayan. 3, 2, 1, go! At yun nga ho mga kabayan, ang ating topic ngayon, etong pinost ni Darling. Ayan, may pinost siya at nag-blind item siya kuno at ang kanyang tao na tinakpan niya ay si iMix. Tinakpan niya ng parang tae ba yun? Oo, gano'n. Ito ang caption ito ang caption doon sa blind item kuno ni Darling, guys. Babasahin ko lang. Ayan din sa inyong screen, layover dyan. Si Netch Itay, ang YouTube host na sarap sa pagkain ng tae. Oh, di ba? Sabi niya. Nakalimutan niya na pwede siya uli madali, sabi ni Darling. Ayan, may sinampang reklamo laban sa kanya sa Albay Regional Trial Court, sabi ni Darling. Abangan ang mga susunod na kabanata sa babaeng kain, tae, pati tubol, sinimot. Grabe naman yan kung makatubol, day. Oh, God, day. Sino ba talaga kaaway ni Darling? Si iMix, ang Team Palaboy, ang mga sponsors, ang mga supporters. Sino ba talaga kaaway niya? Kasi nalilito na rin kami, day, Pero guys, kanina may nag-message sa akin, kaya nalaman ko yung ganitong storya. May nag-PM sa akin at ang sabi na nag-PM sa akin, antay-antay lang daw at may magkakaso sa'yo, Darling. Oh, mag-antay ka rin daw ng turn mo. At may turn din ikaw para kasuhan ka din daw. Abang-abang lang daw tayo sa may Canto Tinio Street doon sa Caloocan. Ayan. So kung ako mag-a-analyze, guys, dito sa post na ito, bakit hindi muna nila inantay na i-serve yung subpoena kung totoo nga na nagsampa sila ng kaso kay iMix, no? Bago sila nagpalabas na itong kanilang post na yan, di ba? Kasi sa post na ito it seems like this is some kind of intimidation. Nang-i-intimidate ba? Naku, Darling, naalala ko pa nung time na sinampahan mo kami ng kaso, yung walang kwentang kaso mo. Hindi ka nga nagpakita doon sa sa hearing. Bakit kaya hindi ka nagpakita, Darling, nung time na yun? Tapos nung na-dismiss na yung kaso na sinampa mo sa amin, 2 beses na-dismiss, walang kaabog-abog, day. Nagdukoy-dukoy ka, lumipad papuntang Hong Kong, nag-abroad ka. Bakit natakot ka, day? Na magsasampa kami ng kaso sa'yo? 4 agad ang kaso mo kasi 4 kami sinampahan mo eh. Ipuga ito, kabayan. Di ba? So, ano ba talaga yung gusto ninyo mangyari? Yung lumuhod si iMix sa harapan ninyo na parang tipong sambahin kayo? Ano ba talaga yung gusto ninyo mangyari? Pag sinampan niya yung kaso na yan, lalabas lahat ang issues tungkol sa inyo. Alalahanin nyo yan. Hindi lang dahil nagreklamo kayo. Ito guys, gusto kong ipaliwanag sa lahat ng viewers ko na hindi ibig sabihin na nagdemanda ang isang tao sa inyo is panalo na sila. Hindi doon. Yun nga yung tinatakil natin yung mga nakaraang vlog ko na pag nagsampa ka ng kaso sa isang tao, hindi lang doon sa isinampa mo, kung anong klaseng kaso ang isinampa mo sa kanya, hindi lang doon mag-focus ang korte. Iikot lahat yan, hahalongkatin lahat yan kung bakit nag-lead sa ganyan, nagdemanda. Ano ba ang nangyari in the past? Bakit nagkaroon kayo ng demandahan? Yun. Lalabas at lalabas lahat ng ugat sa paa ninyo. Ugat talaga sa paa. Oo, hindi yan basta-basta ganyan. Ay, naku, bahala kayo dyan. Demanda pa more. Demanda kayo dyan. Ang dami yung pera, Yaman nyo kasi. Sana yung nagdemanda taga dito sa Pilipinas, umattend ka. Pagka, huwag ka magpadala ng representative. Kasi matatapang naman itong mga tao na ito, matatapang kayo. So,
It's your time to shine. It's your turn to shine. Kaya during hearing, kung totoo man yung nagsampa kayo doon sa Regional Trial Court ng Albay, make sure na pupunta kayo sa hearing ninyo. Huwag kayong magpadala ng representative. Ha? Hahanapin naman ni IMIX yan kung totoong nagsampa kayo sa kanya. Pero ang balita ko rin, may nagsabi talaga sa akin, totoo yun. Naantay lang daw ng konti at may magsasampa din ng kaso kay Darling. Ayan, pinapaabot ko lang naman. Sinabi lang sa akin kanina. Hindi ako guys. Kasi kung ako ang magsasampa kay Darling ng kaso, ako mismo magsasabi dito na magsasampa ako ng kaso kay Darling. Yun, hindi ako yun. Ibang tao yun. Hindi natin alam kung sino. Abangan natin. Abang-abang na lang dyan. Diba? Ubusan ng pera sa korte, day. Puga kayo. Walang kwenta yung ganyan, guys. No? Kasi, unang-una, hindi ko maintindihan. Sabihin nyo na, libelous yung mga binitawang salita ni Gwen. How about yung binitawang salita nung Klang? Criminal case yan na maliwanag pa sa sikat ng araw na nagbanta siya sa buhay ni IMIX. Pwedeng gawing counter affidavit ni IMIX yan sa inyo kasi kagrupo nyo yan. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Kasi kung talaga magagaling kayo sa batas, during that time na nagbanta itong si Klang sa inyo, dapat may nagsaway sa inyo kasi ando doon naman yung isang magaling sa batas, di ba? So, pwedeng gamitin ni IMIX yan as counter affidavit. Sa counter affidavit niya, pangontra doon sa isinampa ninyo. Ang common naman talaga na sinasampa dito sa social media is cyber libel case. Ayan. Madalang lang sa social media ang magsampa ng grave threat kasi sino ba naman tanga? Di po ganay. Ang syunga mo na talaga kapag ikaw ay nag-announce ng threat, napapatayin mo ang isang tao dito sa live streaming. O di ba? Kung di ko nang saksakan ng ipuga. So kadalasan nangyayari sa kagaya kay Christopher Min na sinampahan siya ng libel case. Yun. Common na yan sa social media, kahit sa mainstream, kahit sa mainstream pa, kahit sa mga TV network, common na ho yan na ang sinasampa is libel case. Ayan. Yun Pero wag kayo pakakasiguro kasi hindi din naman kayo ligtas sa mga inyong mga binitawan against kay IMIX. At ulitin ko, antay-antay lang daw ng konti at may magsasampa ng kaso kay Gwen. Sino kaya yun? Ako wala pa kasi akong di pa ako nagde-decide na i-kontrademanda ito si Gwen after nung ginawa niya sa amin. Pero kung hindi siya nag-abroad noong time na yun, talagang willing na kami nila AC. In fact, nung nasa Hong Kong na si Darling, nag-usap pa kami ni AC noon na magsasampa kami ng kaso kay Darling Sabi ko nga kay AC, nag-abroad naman na siya. Sabi niya, problema na niya yun, sabi naman ni AC. At bakit sa Albay nagsampa ng kaso? Tatanungin ko bakit sa Albay nagsampa ng kaso? Sino ang taga-Albay? Yan ang alamin mo, IMIX. Sino ang taga-Albay na nagsampa ng kaso sa'yo na doon nakatira sa Albay? Kasi pag nagsasampa ka, ang isang tao dapat kung saan ka naka-reside, kung saan ka nakatira, doon ka magsasampa ng kaso. So, ibig sabihin, ang nagsampa ng kaso na yan kay IMIX, taga-Albay? Sino kaya yun na taga-Albay, day? Pagkalapit ko sa camera. Diba? Kasi nga nung sa amin, kay Darling, diba? Kinwestiyon namin yan sa piskal yan, na bakit sa Parañaque siya nag-file, sa Parañaque Regional Trial Court siya nag-file ng reklamo niya sa amin, hindi naman siya taga doon. Yun. Kasi kung saan ka naka-reside, doon ka dapat mag-file. Parang nangyari sa taga Itbulaga, TVJ. So, di ba naalala nyo nung umalis sila sa GMA 7, and then nag-aagawa na sila ng nila halos host ng kung sino talaga may-ari ng copyright ng Itbulaga,
Di ba naalala nyo, doon nagsampa sila Tito Soto sa may Marikina. Bakit? Tinanong sila, bakit doon kayo sa Marikina nagsampa? Sabi ni Tito Sen, kasi ang isa sa kasama namin na si, yung head writer nila, na si Jenny, doon nakatira sa Marikina. O si, senador na yan guys ha. Senador na yan si Tito Soto. Kaya kung saan kayo nakatira, doon kayo magsasampa ng kaso. So ngayon, eto na. Sino kaya itong taga-Albay ang nagsampa ng kaso kay IMIX kung totoo man? Dahil kung nagsampa kayo ng kaso dyan sa Albay at hindi kayo taga-Albay, yan na naman ang dahilan. Mahahanapan na naman kayo ng proof of residency ninyo dyan sa Albay, kabayan. Ha? Sino kaya taga-Albay yung nagsampa, day? Oh, ha? Ay, ambot, day. Ay, nako. According naman ito kay Rocky, no, sigaw lihitimo, Rocky Rocha, na ito daw si Gwen, nung kapanahonan na defenders pa itong mga taga-team Palaboy, tuwing tinitira ito si darling ni BPM. Alam mo naman si BPM, balahura din siya. Talagang bira kung bira din yun si BPM. Hindi nakakayanan ni Darling ang mga bira ni nagsusumbong kila Rocky, kila AC. Takot na takot daw. Daw ha, sabi ni Rocky. Ay, pumayok ako na nagdadalaga. Takot na takot daw si Gwen. Kaya tuloy napaisip ako, hindi kaya may nag-utos kay Gwen na sampahan kami ng kaso. No? Kasi bakit hindi siya umattend? Kasi, di ba, dapat ikaw ang nagsampa, dapat proud ka, di ba? Ikaw umattend ka doon, di ba? Nagsampa ng kaso tapos hindi ka attend. So, ibig sabihin, ano na this? Ay, kaloka. Kabayan, so yan munang ating topic sa araw na ito. Total, binigyan tayo ng content ni Darling. Ayan. So, ayaw talaga nila na manahimik. Ayaw talaga nila Darling, ang kampo ni Darling manahimik. So, gusto nila ng kaguluhan. Well, abang-abang na lang. Tama yung sinabi ni Darling, abangan na lang daw ang susunod na na kabanata. Oh, may aabangan ka rin Darling, promise. So, magiging it's a tie in balon-balona na ito. So, Carlo Medes TV is signing off. Keep safe everyone and have a blessed weekend to all of you guys. Bye-bye. Abang-abang. Ano ba this?